Masintabi po sa sensitibong balitang ito, naglutangan sa dagat ang iba pang bangkay ng mga biktima ng lumubog na Roro vessel sa Basilan. Live mula sa Zamboanga City, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, ilan ang nadagdag sa bilang ng mga biktima? Jiggy, 11 bangkay ang sabay-sabay na na-recover o nakita ngayong araw kasabay ng nagpapatuloy na search and rescue operation sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ang nakakalungkot, bloated at talagang hindi na makilala yung mga muka nitong labi na magkakasama ngang nagpalutang-lutang malapit sa may Balok-Balok Island kung saan lumubog din ang Roro vessel. May suot pang life vest yung ilang mga bangkay. Ayon sa PCG, karamihan daw sa kanila ay mga lumalabas na pasahero ng barko, kabilang dyan ang isang bata. Mga mangingisda raw at ilang residente ng coastal island or barangay ang unang nakakita sa mga naglutangang bangkay. Narito ang pahayag ng Philippine Coast Guard. Pag lumobo yung isang katawan ng mga na lumubog, so gagaan yung yung buoyancy niya. So lulutang siya. So kung if ever man na-trap siya doon sa loob ng barko, maghahanap talaga ng yun, kung paano siya lumutang. Well, unang-una gusto natin pasalamatan yung ating mga local fishermen. Halos sila talaga yung nakakita sa mga bodies nito at na-report din sa atin sa Coast Guard. Sumatotal, umakyat na sa 29 ang bilang ng mga nasawi mula sa lumubog na Roro vessel. Jiggy. At Mon, sa unang pahayag ng PCG ay may 10 silang hinahanap pero ito'y 11. Ito na kaya yung kulang pa dito sa listahan ng mga pasahero? Hindi pa matukoy yan, Jiggy, kaya naman isa yan sa iimbestigahan din daw ngayon ng Philippine Coast Guard. Tama ka, 10 na lang kasi talaga yung nawawalang tao kung pagbabasehan daw yung manifesto. Ito raw yung mga tripulante, isang Coast Guard Marshal at meron din nga diyang kapitan mismo ng barko. Pero nung nagpapalista ang PCG sa mga naghahanap ng mga kamag-anak, lumalabas na nasa 40 to 50 pa yung mga nawawala. Pakinggan natin ang pahayag ng PCG tungkol dito. So there is possibility na meron ngang passenger na unmanifested, ibig sabihin hindi nakasulat dun sa manifesto. There is also possibility na baka yung mga list of survivors natin hindi talaga pasahero yon. At Mon, pagdating sa biyahe ng mga barko dyan sa area dahil suspendido ang passenger fleet ng Allison Shipping Lines, ay kumusta yung mga kababayan natin? Nako, Jiggy, stranded ang marami sa mga pasahero dito sa Zamboanga City, maging dun sa mga nasa Basilan at Sulu and vice versa. Dahil hindi nga sila kaagad makasakay ng mga barko dahil nga sa kakulangan ng bumabiyahe matapos ngang suspendihin itong Allison Shipping Lines. Mabilis din daw kasi ma-fully book ngayon yung mga biyahe dahil nga sa limitadong bilang lamang ng mga barko. May iba raw na sumusubok na ring sumakay sa tinatawag na jungkong o yung maliit na bangka na walang katig na madalas namang ginagamit pang biyahe ng mga kargamento. Pero pinagbawal ito ng Philippine Coast Guard lalo kung naniningil ng pasahe at saka nagbabiyahe ng mga pasahero dahil nga delikado rin daw ito eventually. Samantala, kani-kanina lamang bago mag alas 5 ng hapon, bumiyahe na yung libreng sakay na hatid naman ng Philippine Coast Guard para sa mga na-stranded na pasahero papunta ng Lamitan City sa Basilan. Tanging Allison Shipping Lines lamang kasi ang mga nakakabiyaheng barko doon sa naturang ruta. Kaya naman, pahirapan pa ngayon kahit naglalabas na ang marina ng mga special permit sa ibang shipping companies para may madagdag na barko dito sa mga apektadong ruta. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Zamboanga City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.